Mga kakripto, sa kasalukuyan, nagpapakita po sa XRP ng kahinaan matapos ang ilang matagumpay na rebound noong simula ng buwan. Sa oras po ng balitang ito, nasa $2.07 na ang presyo ni XRP at patuloy po ang downtrend simula sa buwan ng October. Hindi po ito isolated na movement or galaw, kundi bahagi ng mas malawak na market struggle. Ayon po kay Cypress Dimanencor, siya po ang CEO ng CYPRX Superior Trading, malinaw na sumusunod ang crypto market sa normal na risk cycles. Kapag risk on ang market, marami pong traders ang pumasok. Pero kapag nag-shift sa risk off, mabilis po silang umatras. Kaya habang bumababa si XRP, may dahilan ito sa macro environment at hindi lang dahil sa token mismo. Binanggit po ni Dimanencor na ang crypto market ay nahihirapan dahil sa global risk factors at saka macroeconomic pressure. Halimbawa, sa oras po ng kanyang analysis, nawalan na ng higit $90 billion ang total crypto market. Sa XRP ay nahihirapan dahil po sa obvious na macro issues, hindi dahil sa fundamental problem ng ecosystem. Ipinunto rin niya na ang mga altcoins ay nag-slide ng ilang buwan na bago pa man ito napansin ng mga retail traders. Dati po niyang tinukoy ang mga early signs ng yen carry trade unwind noong September 28 at noong November 23. Gumawa pa siya ng 45-minute breakdown para ipakita ang parehong problema. Ngunit ngayon lamang po ito nabanggit ng mainstream outlets tulad ng Yahoo Finance ang epekto nito sa crypto at kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ipinakita po rito ni Dimanencor na ang market struggles ay hindi po sign ng long-term failure. Ang problema ay systemic at saka macro-driven, hindi po fundamental ni XRP. Sa tamang timing at saka accumulation zones, posible pong makabalik sa XRP sa $2.63 or baka mas mataas pa. Ang regulatory clarity naman sa US at ang institutional adoption ay nagbibigay po ng bullish foundation para sa taong 2026. Kaya sa kabila po ng pressure, may mga malinaw na signals na kailangan po nating bantayan. At para kay Cypress Dimanencor, ang market ay sumusunod sa risk cycles. At sa susunod na taon, mas optimistic po siya kaysa sa nakaraang taon. Kaya ang aral po dito, para po sa mga holders, ay bantayan natin ang support zone, macro indicators, at maging handa sa opportunistic buying. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.